Ang pambihirang buhok ni Lola, ni Rene Villanueva. Kilala sa kasaysayan ang pambihirang katangian ng mga babaeng Filipino. Marami sa kanila ang tinitingala bilang bayani. Ano kaya ang dahilan ng pambihirang katangian ng mga babaeng ito? Ikukwento ko ngayon sa inyo ang tunay na dahilan kung bakit matatag ang mga Pinay kahit mula pa nung araw. Lahat sila ay apo ng isang ninuno na walang nakatatanda kung ano ang pangalan. Lola lang ang tawag sa kanila lahat. Pambihira sa lahat ang buhok ni Lola. Kapag nakalugay, ang haba raw ay 1 kilometro. Pero walang makatiyak. Mga onda-onda kasi ang buhok niya. Kaya ilatag man sa pinakamahabang karya sa baryo, di pa rin masukat ang husto. Pambihira rin ang tibay at kapal ng buhok niya. Mula pagkabata, walang naputol o nalagas kahit isang hibla. Bawat hiblang tumubo, humaba ng humaba, walang hinto. Masabit man sa sampayan, naipit man sa mga kawayan, kahit pa madilaan ng apoy sa kalan. Buhok ni Lola ay sadyang matibay. Lahat ng dalubhasang sumiyasat sa buhok ni Lola ay humanga. Nasa langis ng niyog ang sikreto, sabi ni Lolo. Nasa katas ng dayap na pinahumagan, sabi ng nanay ko. Bulong ng iba, nasa lambanog siguro. Gusto ni Lola, nakatintas ang buhok. Inaabot ng 3 linggo ang pagtirintas. Manugang at mga apo. Madalas katulong ang buong baryo. Istrikto si Lola sa tarintas niya. Ayaw niya na maipit, ayaw niyang siya'y naniningkit sa pagkabanat ng kanyang anit. Ayaw din ni Lola ng tirintas na maluwag. Ayaw na may mga hiblang nakabuhaghag. Bawat salisa ng buhok, gusto niya ay eksakto ang sukat. 4 na daliri, walang labis, walang kulang. Buhok ni Lola ay laging pinag-uusapan, lalo kung may pagdiriwan sa Baguio. Mas marami ang hibla ng buhok niya kahit sinong tumakbo sa eleksyon. Kung pista, nakapusod si Lola, posturang postura. May kamagong na paineteng nakasuksok sa harapan ng buhok na ipinusod, parang korona sa reyna. Isang araw, kumalat ang balita. Susun-susong bagyo ang tatamak sa baryo. Pinaghahanda ng mabuti ang lahat. Parang isang taong kumilos ang buong baryo. Inapalan at hinigpitan ng mga pawid na bubong. Bawat gilid ng bahay ay sinuyahan ng pinakamatabang kawayan. Bawat pamilya ay nag-imbak ng asin, bigas, tinapa at langis. Bawat tahanan ay humanda sa siyam-siyam na pagsama ng panahon. Na magsimulang lumundo ang ulap na buntis ng ulan at kinabahan. Na magsimulang umugong ang hangin, buong baryo ay kinabahan. Alam nilang ang pinakamatibay man nilang paghahanda ay walang magagawa sa pagpaparating ng mga unos. Pero hindi nawalan ng loob si Lola. Kahit umuungol ang hangin at ulan, ipinatali niya sa kanyang buhok ang bawat bahay sa baryo, pati munisipyo at kapilya, pati talipapa at sabungan. Pinatayan niya ng hangin ang maraming hibla ng buhok ni Lola. Tila galit na galit sa naisip niya. Pero si Lola ay parang natuwa pa. Sa mga hiwa na niya nakatali ang kalabaw, baboy, kambing at baka. Sa loob ng 6 na buwan, 15 bagyo ang sunod-sunod na nagdaan. Ilang araw na lang ang pagitan ng bawat isa. Sapat na panahon lang ang para mahigpitan ang pagkakatali sa lahat ng bundok ni Lola. Hindi ko na inabutan si Lola, pero alam kong totoo ang mga alamat, tula at awit tungkol sa kanya at sa kanyang pambihirang buhok. Pansinin niyo na lamang ang inyong lola, nanay, tiya, ate, mga pinsan, pamangkin at kapatid na babae. Pag-aralin ninyo kung gaano sila katibay sa harap ng kahit anong problema, lalo kung panahon ng krisis. May mga nagsasabi ng ang mga Pinay ang mga tunay na lalaki sa ating bayan.